Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay meron tayong binili na RIR chicken, yung mga sisiw. Yan. Yan po, nasa karton na yan. Yan po, dyan po nakalagay yung sisiw. Ito po ay nanggaling pa sa medyo malayo-layong lugar. Nasa 20 piraso lang kasi na-short yung nagbebenta kasi na-dispose na nila yung ibang sisiw. Ito po ay 1 week old. Puro babae lahat. So yung purpose natin ay egg production. So subukan natin na magkaroon ng organic na egg production. Yan po. Tingnan nyo. Babae po lahat yan. Malulusog. Iba talaga pag mapagkatiwalaan mo yung nagbebenta. Kasi piling-pili yung ibibigay sa'yo at hindi ka magsisisi. Yan. Sa ngayon po ay ililipat natin to sa kulungan na mas maluwang. Ito po naman yung ginawa kong kulungan nila. Dito po ay may lalagyan ako ng ilaw. Maglalagay ako ng 50 watts na bombilya dyan. At ika-cover natin ng plastic muna yung buong paligid ng brooding pen. Kasi para mas mainit-init sa katawan nila. Ilipat na po natin. Yan. So pagkatapos po nating ilipat dito at medyo malaki na sila, mga after ilang months na pwede na sila sa galaan, pwede po natin ibaba. Gagawa naman tayo ng isang chicken house. Yung purpose po ng chicken house kahit maulan, pwede sila doon sumilong o kung mangitlog, basta meron silang pahingahan. Hindi kasi na pwede na igagala natin sila at yung wala ta silang matinong silungan. Mas maganda na meron tayong chicken house para doon yung mga manok natin magpapahinga, mangingitlog, at lalo na kung umulan para maproteksyonan yung katawan sa mga sakit tulad ng mga sipon. Ayan, parang nanibago sila kasi mas maluwang yung nilagay na kulungan. Ito po naman yung feeds na ibibigay natin sa kanya, yung booster, chicken booster. Ito po ay Integra. Chicken booster. Bumili muna ako ng 2 kilo. Disadvantage naman po ng ganitong kainan yung kinakaykay nila. So temporary, ito lang muna yung paglalagyan ko. Kasi pag ganito kasi nahulog, kinakaykay nila, and then pagkatapos nila kaykayin, minsan yung ibang feeds ay nahalo sa dumi nila at nakakain din ng ibang kasama nila. So kung may problema yung manok, yung sisiw, makakahawa talaga. So baka bukas gagawan po ko po yan ng feeding bottle, yung DIY lang na galing sa mineral water. Yung hindi nila kayang kaykayin, yung ulo na lang nila yung papasok at kakain, yung continuous feeding ba. Ito po naman na ilalagay natin na vitamin sa kanila ay Betmen Pro. Kompleto na po to, anti-stress at may vitamina para makabawi sila mula sa napakalayong biyahe, para magiging maliksi sila, malusog. Yan po. At after po nito, mga ibibigay natin yan ng 5 to 7 days. Mag-stop muna tayo and then magbabacterial flushing tayo. Ang bacterial flushing naman ay 1 kutsara ng Sunrox saka yung 1 litro na tubig, ihalo natin. Ipainom lang ng 1 araw at alisin na at tabalik tayo ulit sa vitamin. So yan po, nakikita ninyo, malusog sila at nagsimula na silang kumakain at tingin ko gutom na gutom.
Salamat po sa inyong panonood sa aking munting vlog. Sana po ay suportahan ninyo at mag-subscribe. Sa susunod na vlog po ay pakita ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY bottle continuous feeder. Salamat. God bless.